Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DWAY 1332 kHz. Sunshine Radio, Cabanatuan City. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Kakapanayamin po muna natin ang isa hong tagapagsalita, itong Public Information Officer dyan po sa bayan ng Ope, Maguindanao, na kung saan ay meron ho silang programang inilunsad. Kahapon ho ata ito at atin hong malalaman kung anong klaseng programa yan. At marahil nagtatanong kayo, sasabihin ninyo, kapartner na Jod or Sir Jod, nasa Nueva Ecija ka, bakit ang mga ini-interview mo ay nasa Maguindanao? Ang programa ho natin, mga kababayan, ay hindi lamang po dito sa Central Luzon, kundi buong mundo po naabot ng ating programa sa pamamagitan po ng live streaming dito po sa social media. Nasa linya po si Sir Jeffrey Allen Paclibar, ang Public Information Officer po ng OPE Maguindanao. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, sir. At sa lahat po ng nakikinig at nanonood po sa inyong himpilan. Apo, Jod Briones po sa Matang Agila at naka-livestream na po tayo sa social media, sir, at napapanood na tayo buong mundo po. Yes, sir. Yes, sir. Sir, kumusta po ang bayan ng OPE? Update lamang po kami kung kumusta ang sitwasyon dyan ngayon, lalong-lalo na itong tinatawag nating pandemic, itong COVID-19. Kumusta po ang COVID-19 dyan po sa inyong bayan, sir? Opo, sa ngayon po, sir, COVID-free pa rin po ang bayan ng UP. Wala po tayong naitalang new case mula nung August 1 na natapos na po sa quarantine yung nag-positive at nag-negative na po sa kanyang swab test yung isang LSI na nanggaling dyan po sa Maynila. So ngayon po COVID-free na po ang bayan ng UP. So bagamat zero case tayo ngayon, meron po kaming 2 suspects na mga LSIs din po galing sa Maynila. Ngayon po, naka-isolate na po sila sa aming provincial isolation facility. Opo. At meron naman po kaming 110 na LSIs at ROF na nakauwi na dito sa aming bayan. At ngayon po ay naka-isolate na rin sila dito sa aming municipal isolation facility at doon din po sa kanilang mga barangay isolation facility at yung iba naman po naka-home quarantine. Apo. So patuloy pa rin po yung ginagawa ng aming mga frontliners sa pagbabantay sa entry at exit points ng aming bayan para ma-monitor po yung mga pumapasok at lumalabas sa aming bayan para na rin po sa contact tracing. Apo. Sir, sa inyo hong bang bayan, pinapayagan nyo yung angkas o yung single motor na may nagsasakay siya ng another passenger doon po sa likuran niya? Dito po sa amin, inilabas po ng aming governor, Governor Mariam Tangki-Mangudadatu, sa kanyang pinalabas na Executive Order number 21, yung operation po ng habal-habal, bawal po. Pero pag yung motor po, ginamit for private use at yung nakasakay po ay family member, okay lang po. Provided na naka-helmet po at mayroon pong face mask. Yun po yung patakaran po dito sa amin. Basta po, member po ng family, under po sila sa isang bubong. Apo. Paano ho natin malalaman na, sir, na yung magkaangkas ay membro ng isang family? May mga IDs naman po, ganun. So, ini-inform namin ang mga kababayan namin na palaging magdala ng valid ID. Ganun po. Apo. So ibig sabihin, sir, yung ibinababa ng national na barrier sa motorsiklo, dyan ho sa inyong bayan ay hindi po applicable yun, sir? Hindi po. Tsaka dito po sa amin kasi maraming mga areas po na hindi kayang pasukin ng mga sasakyan. So kailangan talaga ng motor. Opo. So meron po talagang mga instances na yung isa na mga kababayan namin na papasok sa kanilang mga barangay, paakyat ng bundok, papasok sa bundok, kailangan yun yung mode of transportation po nila, motor. So wala po kaming pinapatupad na kailangan maglagay ng barrier po. Opo.
Kasi yung ibinababa ng IATF ay national po yung patakaran at lagi ko pong sinasabi na may mga ilang lugar sa ating bansang Pilipinas na ang mode of transportation lamang ay motorsiklo at yun nga, katulad yan sa inyong lugar ay hindi po applicable yung paggamit ho ng barrier sa motorsiklo, sir. Opo. Sir, kahapon po ata mayroon kayong inilunsad na programa na patungkol po sa nutrition? Nung ano po yun, sir? Nung July 29 po yun. Apo? Yung culminating activity po ng 46 Nutrition Month celebration. Apo. At dinaluhan po ito ng representatives ng National Nutrition Council, PARM. Guest speaker po namin si Dr. Kadil Sinolinding. Apo. Siya po yung nagbigay ng ng kanyang lecture sa mga nagsipagdalo sa programa. So kasabay po noon, nagkaroon po kami ng launching ng iba't ibang mga programa na patungkol po sa nutrition. Apo. Yun po, una po doon yung Nutrition on Air. So yung Municipal Nutrition Council po namin, nagkaroon po siya ng isang programa. Hello, sir? Nawala po sa linya si Sir Jeffrey. At napakaganda po yung amin pong pinag-usapan ni Sir Jeffrey, ang tagapagsalita po ng bayan ng OP dyan po sa lalawigan ng Maguindanao, dahil po prioridad po nila yung nutrition. Sige po, sir, nasa linya na po kayo ulit. Opo. Ayun po, magkakaroon po ng Nutrition on Air dito po sa amin. So, tatalakay through the Municipal Nutrition Council, magtatalakay sila ng mga paksa patungkol sa nutrition. Opo. Yun po yung isang nailunsad po namin. Ikalawa po yung May Gulay program ng municipality. Opo. So yun po yung pagmamandato sa mga households na magtanim ng gulay sa likod sa kanilang mga bahay. Opo. Tapos meron naman din pong distribution ng mga vegetables at corn seeds. Meron naman po kaming dinistribute ng mga seeds para po sa mga households din. At yung isa naman po ay yung pag-distribute ng Insumix para naman po para sa mga kabataan naman po yun. Sir, ilang barangay ho ba yung bayan ng Upi? 23 barangay po kami dito, sir. Ano pong klasifikasyon ng atin hong bayan, sir? First class municipality po kami, sir. First class po? Opo, first class. Ano ho yung mga pangunahing pangkabuhayan ng ating mga kababayan dyan, sir? Yung mga source of income? Opo. Pagsasaka po, marami po dito sa aming mga rice farmers, corn farmers. Yun po yung mga pangunahing pamumuhay po ng mga kababayan po namin dito sa Bayan OP. Kaya medyo siguro hindi kami naging kapos sa paghanap ng bigas nung kasagsagan pa nung ECQ. Opo. Kasi may mga stocks po dito yung mga local farmers po namin. Doon na lang kami sa kanya bumibili ng mga sacks of rice para po ipamahagi po sa mga kababayan po namin. Opo. Ang napakaganda naman po yun, sir, at maraming mga stock yung ating mga kababayan. Ito hong panahon ng pandemic, sir, na kasalukuyan nating nararanasan, kumusta po yung ating mga magsasaka? Meron ba silang natanggap na ayuda mula ho sa ating local government unit? Opo. Lahat po, nakatanggap po hanggang third wave po kami, 100% po ng aming mga kababayan dito. Sa tingin ko po, naka-receive po ng mga ayuda po na ibinigay ng local government unit po namin. So, sa ngayon po, maayos naman po yung sitwasyon dito sa amin. Nagsasaka pa rin yung nakakapagsaka yung mga magsasaka natin dito. Opo. So, tuloy-tuloy pa rin po yung aming sitwasyon. Yung sitwasyon dito, okay pa rin po. Unti-unting ina-adapt namin yung tinatawag nating new normal dito sa bayan. Opo. So habang may pandemic po tayo, sir,
At balita din po namin ay meron din ho ata kayong ipinagmamalaking turismo dyan sa inyong lugar. Opo, yung kada December po, meron po kaming Meguiaya dito, Meguiaya Festival. Yun po yung merrymaking po ang tawag doon. Binibida po namin yung aming corn products po dito. So, isang week-long celebration po yung ginagawa dito sa amin. Actually, na-feature na po kami sa The Living Asia. Marami na pong nag-feature sa amin dito sa bayan sa pagdiriwang namin ng Meguiaya Festival. At yung mga contingents po from UP na nagre-represent ng Meguiaya Festival sa Aliwan Festival dyan sa Maynila, palagi silang pasok sa top 3 dyan sa Aliwan Festival po na ginaganap sa Aliw Theater. Sir, para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig sa ating talapihitan at nanonood sa atin hong Facebook Live, ano po itong Meguiaya Festival? Ayun po, ito nga po ay merrymaking, merrymaking o pagbibigay at Thanksgiving po para sa isang taong ito po ay Taduray term, katutubong. Ang Taduray po ay ang mga katutubo dito sa aming bayan. Yun po yung tinatawag na merrymaking ang Meguiaya. So ayun po, pasasalamat na rin po ito para sa May Kapal para sa isang buong taon na masaganang ani. Ayun po. So, ang produkto po na binibida namin, mais. Ayun po. So, ano hong mga nagagawa ho ng yung maiso, saan po nila binibinta, sir? Diyan din sa UP o sa iba hong bayan? Meron po kaming UP Women's Federation dito sa bayan ng UP. So sila po yung gumagawa ng mga handicrafts made of corn. Yung iba naman, yung tourism department naman po namin, dinadala nila yung mga produkto namin sa mga expos sa Maynila, sa iba't ibang mga lugar para maibida po yung aming produkto dito. So, ayun, may mga bumibili po, tinatangkilik po nila yung mga ginawa namin dito ng mga produkto. Ngayong may pandemic, sir, dahil nabanggit nyo nga kanina na every December ho ninyo pinagdiriwang, may plano ho ba kayong ipagdiriwang ito sa darating na Desyembre? Dahil kahit na tayo ho ay nasa ilalim ng pandemya? Siguro, ito po ay magiging decision, pagdidesisyonan po ito ng Meguiaya Council. Wala pa naman po, hindi pa naman po sila nagkaroon ng meeting. So, siguro one of these days or sa susunod na mga buwan, magkakaroon sila ng meeting kung ano bang gagawin sa mangyayaring festival sa December. Kasi nung pista po ng bayan namin, hindi po kami nakapag-celebrate ng aming foundation. So, ng aming founding anniversary, ang ginawa lang namin, nagkaroon lang kami ng traditional flag raising ceremony at counting programa. Ayun lang po ang ginawa namin. Even ang Independence Day po, ganun din, flag raising ceremony lang ang ginawa namin kasi nga mahirap nang magkaroon ng mass gatherings. So hindi po na, sana po magkaroon na ng vaccine sa ating itong sa COVID-19 na ito para ma-normalize na lahat ng mga nangyayari dito sa atin. At pagdating po ng December, hopefully, kung wala na pong COVID at na-vaccine na, ayun, tuloy-tuloy na po ang mga activities po namin na nautlot na rin. Baka may tanong po sa ang kasama kong si Flor Hines sa inyo, sir. Yes po. Wala na akong tatanungin, sir, kasi parang natanong na lahat ni partner. Ang sa akin na lang salamat at patuloy niyong ginagawang lahat upang mapaunlad ang inyong bayan ng bayan ng UP sa Maguindanao.
Sir, pag dito ho kasi sa Mega Manila at dito sa Luzon, pag nababanggit ho ang Maguindanao, iba ho yung tingin nila sir, ano? Pag nababanggit ang Maguindanao, talagang napakagulong lugar po, ano sir? Diyan po sa inyong bayan sir, sige nga po, para mabago natin yung pananaw ng ilan nating mga kababayan na nasa Manila, nasa Luzon, na ang pananaw nila na napakagulo sa Maguindanao. Kayo nga ho pang magkwento, sir. Ang bayan ng UP po, tinatawag po itong summer capital ng Maguindanao. Wow. So, parang bagyo din pala dyan. ito po, parang ang tagline namin dito is Haven of Empowered Tribe People. Ito po ay isang lugar na kung saan yung iba't ibang tribo ay nagko-coexist ng maayos at ng mapayapa dito. So, meron po, ang bayan po namin ay binubuo ng 3 tribo. Mga Teduray, ito po sila yung mga katutubo natin dito sa bayan. Mga indigenous people po ito sila. May mga Muslim naman po at ang mga Kristiyano. So itong 3 tribo po ito ay namumuhay ng maayos at payapa dito sa bayan namin. Siguro po ang masasabi ko lang, kailangan nilang kasi kahit gaano po natin i-explain kung gaano kapayapa at maayos ang lugar, pero kung hindi naman nila na-experience na mamuhay dito, hindi pa rin nila ma-realize na ganito ang pamumuhay namin dito. So siguro sa mga nakikinig, hinikayat ko na bukas po ang bayan ng UP para sa mga turista na kung gusto nilang pumunta dito at ma-experience ko ano ba ang ito po ang tinatawag rin nilang Little Baguio kasi malamig po dito sa bayan namin. Ganun, kaya tinawag na Summer Capital of Maguindanao. Yes po. Maliban po sa Miguyaya, sir, ano pa po yung mga lugar na pwedeng ipagmalaki ng OP na pwedeng pasyalan ng mga turista na gustong pumasyal dyan, sir, sa inyong bayan? Napakarami pong mga falls dito sa amin. So pasok po ito sa mga mabubundok na lugar. So pasok po ito sa mga mahilig sa adventure, sa mag-trekking. So ayun po, marami po kami mga falls dito sa bayan namin. Yun po yung isa pa sa mga pinagmamalaki namin dito sa bayan. So kung kahit kayo sir, kung gusto niyo pong pumunta dito, isang tawag lang po. Pero pagkatapos na po siguro ng COVID pa na. Dahil mahirap pong magbiyahe, sir. Parang gusto ko yan, sir. Pag mula ng Maynila, sir, 1 hour po papuntang Cotabato, Awang Airport. Mula po sa Awang Airport, 40 minutes naman po papunta dito sa amin. So, yun lang po yung ita-travel ninyo. Si Mayor, sir, pang ilang termino na niya? Si Mayor po, last term yun na po ngayon. So, marami na po siyang naitulong sa bayan ng UP. So, ilang years na lang po yung kanyang ilang taon na lang po yung kanyang service dito para sa mga kababayan namin dito sa UP. So sa 2022 magkakaroon na naman tayo ng election. So probably hindi na po si Mayor ang magiging mayor sunod. Sir, at kami po ay lubos na natutuwa at nagpapasalamat sa oras na ipinagkaloob po ninyo sa amin. Baka meron ho kayong panawagan o mensahe sa inyong mga kababayan, sir. Nasa inyo ho yung pagkakataon. Opo. Una po, maraming salamat po sa pag-anyaya po sa amin. Sa akin po bilang representative or bilang napakaganda kapartner na Floro, ano? Ang daming mga falls doon. Kahit dito naman maraming falls, mga pa-fall. Depende pa sa spelling yan at ng falls. Marami ding mga pa-falls. So, andyan ulit si Sir Jeffrey. Sir, sige po. So maraming salamat po ulit sa pag-anyaya sa akin, sir, sa bilang kinatawan po ni Mayor Ramon Ipiang Sr., ang amin pong alkalde. So sa panahon po ng pandemic ngayon, sana po ay sundin po natin yung mga pinapababang patakaran po sa atin ng gobyerno. Let's stay at home at stay safe.
po tayo lagi at higit sa lahat po, palagi po tayong manalangin. Apo. So maraming salamat po. So salamat po sir at stay safe po kayo lagi. God bless po. Apo. Okay, salamat sir, salamat po. Yan po yung tinig ni Sir Jeffrey Allen na Paklibar, ang Public Information Officer ng Bayan ng Upi sa lalawigan ng Maguindanao. Gusto ko yung pag-welcome niya, partner, sa Maguindanao. Oo. Parang gusto ko nang lumipad ngayon papunta doon. Kaso nga lang, narinig mo naman yung sinabi niya, partner, na wag muna ngayon pagkatapos ng COVID. At saka napakaganda, partner, yung sinabi niya na sila ay summer capital of Maguindanao. Ibig sabihin, napakalamig doon.